Magandang araw sa inyong lahat. Bago ko sisimulan ang aking kwento, isa-shout out ko lang ang aking mga kaibigan. Jonel Lantexi, Mike Riniel, si Lion Tinalo, at sa pinsan kong Serechan Salaritan. Maraming salamat sa inyong pagsusuporta. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo sa comment section. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa kaibigan nating si Joseph noong 1993, Samal. Part 4. Ano ka ba? Biro nga lang, di ba? Nakakatawa naman kayong magkaibigan. By the way, ako nga pala si Mary. Ano nga pala ang pangalan nyo? Laging gulat ng dalawa dahil ang dalaga na mismo ang nagpakilala sa kanila. Oo, narinig ko lang yung mga pangalan nyo kanina habang nag-uusap kayo. Pero, gusto ko sana marinig sa mismong boses ninyo. Sige. Walang problema. Nauutal na sagot ni Joseph. Ako nga pala si Joseph. At ako naman si Marvin. Wow, ang popogi naman ng mga pangalan ninyo. Parang kayo lang din. Lalo ka na, Joseph. Agad namang namula ang binata. Bukod kasi sa nahiya, nakaramdam din ito ng kilig. Sa mga hindi nakakaalam, gwapo naman talaga si Joseph. Bukod kasi sa matangkad, matangos at moreno, mabait din ito. Ay, parang first time ko yata makita kang kinikilig, Joseph. Kahit kasi nagwapo ang binata, wala pa itong naging girlfriend. Uy, Marvin, tumahimik ka nga. Nakakahiya, oh. Huwag na kayong mahiya sa akin dahil magkakilala na tayo. Kaibigan na rin ang turing ko sa inyo. Oh, talaga ba, Mary? Nauutal na sagot ni Marvin. Oo naman, kaya kung pwede, bumalik kayo dito kung may panahon kayo. Teka nga pala, saan ba kayo nakatira? Tanong ng dalaga. Agad-agad namang sumagot si Joseph. Dyan lang sa unahan. Medyo malayo nga lang kasi masukal yung dinaanan namin bago kami nakarating dito. Basta, yung bahay namin malapit lang sa bahay ng albularyo. Madali lang naman hanapin dahil sikat naman si Lolo Enteng. Sa mga hindi nakakaalam, ang matandang si Enteng ay sikat sa baryo. Bukod kasi sa magaling itong manggagamot, kilala din ito bilang tagapagtugis ng aswang. May katandaan na itong si Enteng. Subalit, ang mga galawan ay parang nasa 4 na dekada pa lamang. Ganun ba? Sige, maiwan ko muna kayo dyan. Marami pa kasi akong gagawin. Agad namang nagtaka si Joseph. Bakas kasi sa mukha ni Mary ang pagkadismaya at bahagya pa itong sumimangot. Pagkatapos nilang uminom ng soft drinks, umuwi na din sila. Habang naglalakad sila papauwi, sinabi ni Joseph na, Marvin, napansin mo ba si Mary? Para kasing nawala bigla yung mga ngiti niya. At napansin ko din na bigla na lang siya napasimangot. May nasabi ba tayo sa kanya na hindi maganda? Hindi ko nga rin alam, Joseph eh. Nagtaka nga rin ako. Huwag na lang natin yan pansinin. Baka madami lang siya problema or baka may pinagdadaanan lang siya. Sa bagay, siguro nga. Ang importante, nakausap natin siya. Ay, may pakilig-kilig ka pang nalalaman ah. Loko ka talaga, Marvin. Hindi ah.
agad naman nilang nakalimutan ang nangyari. Habang papauwi ang dalawa, nadaanan nila ang kanilang mga kabaryo na nagchichismisan. Ay nako, May aswang na naman na umaatake. Diyos ko po. Kawawan yung babae. Kawawa naman yung babae, tigyan niyo. Kakwak yung tiyan. Narinig mo ba yun, Joseph? May aswang daw na umatake. Oo, narinig ko nga. Pero may iba nga tayo, Marvin. Naniniwala ka ba sa aswang? Siyempre hindi. Hindi ko pa naman kasi sila nakikita. At saka, panakot lang yun sa mga bata. Ang sabi pa ng iba, kwentong bayan lang yan. Uy, sira ulo ka talaga no. Huwag kang tumawa. At isa pa, huwag mong gawing biro ang mga yan. Baka mamaya marinig ka nila. Ha? Paanong maririnig eh? Mga kabarya lang naman natin ang andito. Ay nako, kahit na Marvin. Sabi kasi ng itay ko, ang mga aswang, tao din yan. Natural na nakakasalamuhan natin sila sa umaga. At saka gabi at kabilugan ng buwan nang sila lumalabas. Kaya kuha ko sa'yo, wag mo gawing biro yan. Baka mamaya marinig ka nila. Hindi lang natin napapansin dahil tao lang sila sa umaga. Oh, basta. Hindi pa rin ako naniniwala. Sige, hindi kita pipiliting maniwala, Marvin. Basta, huwag ka sanang magsisi kapag ikaw na mismo ang makakakita. Ikwento mo na lang yan sa mga bata, Joseph. Baka sakaling mauto mo sila at matakot. Ay, nako. Ewan ko na lang sa'yo, Marvin. Tingnan na lang natin kung makakatawa ka pa kapag ikaw na mismo ang makakakita. Bilisan na nga lang natin ang paglalakad para makauwi na tayo, Marvin. Baka kasi nasa bahay na si Itay. Maya-maya, nakarating na sila sa bahay. Itay, andyan na po ba kayo? Oh, Joseph, anak. Saan ba kayo nanggaling? Etong mga batang to talaga, oh. Hindi man lang nagpaalam. Joseph, bakit hindi ka nagpaalam sa iyong inay? Pagpasensyahan niyo na po ako, Itay. Wala po kasi si Inay kanina. Nasa bukid po, kaya hindi na po ako nakapagpaalam. Bago ko makakalimutan, tawagin na lang natin sa pangalang Jessa, ang inay ni Joseph. Sa mga hindi nakakaalam, ang itay at inay ni Marvin ay isang magsasaka.